Nalulunod na kami sa dami ng surveys. Wala pa man yung kampanya. Paano nyo i-regulate? Kasi dati, ang naglalabas lang ng surveys, SWS and Pulse Asia. Ngayon, mismo mga senatorial candidates, fini-feed kaming mga reporters ng mga survey na obviously, pasok sila sa top 12. So, basically, kahit hindi namin i-report yun, ipopost nila sa social media at alam naman natin, naghuhulma siya ng perception ng tao na, ito na yung 12. Ito na yung boto ko, at least panalo. Paano yun? Sabi ng Supreme Court, SWS versus the COMELEC, constitutional and service. Kahit nga exit polls eh. So wala kami magawa doon. Pero, naglagay ang Supreme Court ng parameters, criteria, o kaya requirements para maging valid yung mga surveys. At yun ang i-insist ng COMELEC. Nilagay na namin sa guidelines namin on the implementation of the Fair Elections Act. Dapat i-reveal sino nagpa-commission. Paano kinuha yung mga survey, yung respondents? Paano pinili ang respondents? Paano nag-come up ng mga questions? At the same time, ano ang scientific method na inadapt o ginamit ng survey firm? So dapat i-reveal lahat yun. Kasi if not, we will be filing cases. Kasi nasa guidelines rules namin, violation of our rules or guidelines is an election offense. So, but you don't mind yung pag-release ng mga surveys which really molds, sir, yung perception, especially yung top 1 to 6. Parang kahit sino, pag nakita nila yon, ito sure win na to, sama na natin to. Kasi at least may panalo ko sa binoto ko. Sir, parang yun nga unfair po yung kasi. tama po yan, yung pag-influence ng voters mindset. Napakalaking bagay dito pa naman sa Pilipinas. Kung saan naandun yung madami, doon din samahan na lang. O kaya naman, kung sino yung mas lamang, doon tayo sasabi. Sabi, ayaw mo ng loser, doon ka sa winner. Ganun lagi ang perception sa tataya Pilipinas. sa panalo. So again, hindi natin pipigilan ng surveys kasi nga constitutional eh. Pero doon sa limitations, pwede natin na siguro i-regulate na lang doon sa... Sir, one last point bago ko ibigay. Mabilis lang naman Go ahead. magsinungaling to say, kunyari, this is a non-commissioned survey, pero sa totoo, it was commissioned behind the scenes. Di ba mabilis lang naman to lie about it? Yes, but then mabilis din naman kami mag-file ng case naman. Pero how would you know na commission talaga siya? Right? It's up to them to explain to us. Pagka ba na-file na namin Ang sila dami ng niyo pong kaso. hinahabol. Paano niyo hahabulin lahat? Pa kayo ng tao? Sa law Chairman? department namin, talaga naman napakadami na namin lawyers. Ilan Ilan na? ang tao ng COMELEC ngayon? Almost, kulang-kulang na po 7,000. 7,000? Nationwide. Ilan yung nadagdag from like 2022? Meron ba? Madami rin po, kaya lang talagang kulang na kulang. Kasi Kulang pa rin. yung mga realities before, hindi na yung realities ngayon.